bata sa harapan niyo, kakasakay ng baril niyan. Natutroma yung bata sa inyo. Sige! Ay! Ayan o, pinipilit nilang huliin. Yung mga bata na trauma na. Magandang araw, Idol Rapi. Humihingi po ako sa inyo ng tulong. Tarasan pong kinuha ng mga nakasibilyang pulis ng 3 kong kapatid at tatay na nasa loob ng bahay. Kailangan ko po ng tulong niyo, Idol Rapi. Makausap po natin si Ryan Carlos Pabor. At siya po kasama doon sa video na napanood natin sa simula na nagkaroon ng kaguluhan, pinuntahan ng mga pulis yung kanilang bahay at naaresto ang 4 na miyembro ng kanilang pamilya. Sir Ryan, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Idol. Sir, pwede bang pakikwento sa amin? Ano ba yung kaganapan na yun? Anong pinagmulan? Bali po, Idol, naka-duty po ako nung araw na yon. Statement po dito ng nanay ko, yung mga tao po dito, yung mga bata po kasi natira dito sa bahay. Tinanong ko saan nila nangyari. Meron daw isang nakasibilyang pulis na uminto sa tapat ng bahay namin. Okay. Na biglang nagkasapo ng baril. Okay. Tapos po, may nagturo daw po sa kanya na may tumakbo daw na nakaputing damit na lalaki. Okay. Tinanong niya po yung kapatid ko na nakaupo po sa bahay po namin. Sinabi naman po ng kapatid ko na wala po silang nakita nakaputi na damit. Then po, lumabas po yung tatay ko na nandun po sa terrace din. Sabi niya po, kung gusto niyo sir, tignan niyo po sa loob. Then po Okay. pumasok po yung pulis sa loob po. Okay. Then nung nakita niya po doon yung kapatid ko pong isa na nasa CR po. Kinalampag niya po yung CR po. Then pagkalabas po, wala po yung hinahanap niya na nakaputi. Lumabas din po yung kapatid ko. Tapos bigla po siyang napasigaw na sino yung sumampas ng pintuan kasi po nasa loob po ng bahay namin yun. Okay. Yung nagulat po siya yung pulis po yun. Bigla pong nag-init yung ng pulis. Sabi po, mayabang kayo sabi pong gano'n ng pulis. Okay. Then tumawag po ng backup. Then nagpapaliwanag po yung tatay ko. Pinapasok ko na po kayo sa loob ng bahay namin para po makita yung hinahanap nyo. Then po nagdatingan po yung mga backup po ng pulis na nakasibilyan po sir. Then po doon po yung pinilit po nilang kuhanin yung mga cellphone po kasi po nagbibideo na po yung kuya ko noon na isa. Hindi na rin po niya alam gagawin niya. Pang protection na rin po sana sa amin. Yun po yung ginawa na. Inuha po nila, inahablot po nila yung cellphone. Hanggang Okay. pilitan po silang hinablot palabas. Pilitan po sila palabas po, 4. Okay. Sir, sino raw Yes po po. yung naka-t-shirt na puti na hinahabol nila? Bakit nila hinahabol yung naka-t-shirt na puti? Kasi po sir, may nagtutupata daw po sa kabilang block. Okay. Wala naman po kaming kamalay-malay doon dahil wala naman po nagsusugal dito sa amin. Ulay po namin, hindi ka po nagsasabong sir. Okay. So, may nagtutupada, so nagkahabulan, Yes po. tapos yung hinahabol ayon doon sa pulis, pumasok daw doon sa bahay ninyo, yung nakaputi. Yes po. Sabi daw po sa kanya. Sabi sa kanya, so hindi mismo nakita ng pulis na may pumasok sa bahay ninyo, meron lang nagsabi sa kanya. Yes po, sabi po kasi sa niya sa pagkakasabi daw niya po dito sa harap ng bahay namin, may nagturo daw sa kanya doon sa baba kasi paakyat po yung pataas po yung namin sir Okay. May nagturo daw po sa kanya sa baba, may tumakbo daw po dito. Okay, gusto kong klaruhin. Kaya So, hindi siya mismo ang nakita doon sa supposed to be sinahabol niyang suspect na pumasok sa bahay. Bagkos, yun ay sinabi lamang sa kanya na diyan may Opo, pumasok sir. sa bahay na yan and pumunta doon si pulis. Yes po sir, yes po. Okay. Now, 4 daw po ang naaresto sa miyembro po ng inyong pamilya. Yes po, sir. Kinasuhan po kasi sila, sir, na sabing kinasuhan po sila ng gambling po, tapos nanlaban daw po sila. Teka muna, gambling, isa lang yung sinasabi ng pulis na hinahabol na nakaputi na galing sa tupadahan. Bakit naging 4 na? Yes ang po, inaresto? yes po, sir. Yung po yung nakalagay po doon, sir, yung po yung nakita namin. Meron po kasing tao may lumapit sa amin, yung nakapangalan doon, naka-indicate na gambling po, tapos direct assault, tapos yung disobedience po ata yun, sir. Di ko Direct po kasi assault, talaga ito alam. na naman tayo. Yes po, Malala ko yes na naman po. si Dibold. Direct assault. Yes po, sir. Direct assault, samantalang siya yung nambunot ng barel. Yes po, sir. Meron din pong gano'n nangyari dito po, sir, sa amin, sir. Kaya po tatakot po talaga yung mga bata dito. So, yung mga naaresto po, yung tatay nyo, si Nardito Pabor, tapos Yes po, kapatid sir. nyo, Roel Pabor, Ronel Pabor, Rodenel Pabor. So, 4 sila, hinakot Yes po, sir. dahil daw resisting arrest. Yes po, sir. Inaaresto sila sa kasong hindi alam. Kasi Yes nga, po, sir. may Di po tumatakbo na nila alam talaga, nakaputi at hinahabol, hindi nakita nakaputi. So, nag-resist ng arrest Sila- itong 4. Magulo. Yes po. Yes po, sir. Sila po yung kumbaga, sir, sila po yung pinag-initan, sir, kasi di po nila nakita yung nahabol po nun, sir, Kaya nga, tapos ngayon, na-direct assault pa. Paano mag-direct Yes assault? po, sir. Samantalang, hindi naman sila yung mga suspect. At Yes po, pinayagan sir. itong pulis na pumasok sa bahay ninyo. Tapos ngayon, sila Yes pang po. na-direct assault, na kaso.
Okay, gambling pa. O paano Yes maging po, sir. gambling? Hindi naman nila nakita na kasama sa pagsusugal itong mga kamag-anak nyo. Yes nga po sir, yun po yung pinapakiusap ko rin po nung gabi na yun kasi pumunta rin po ako sa station. Okay, Kasi sige. wala naman po talagang kasalanan yung ano ko po, yung sa pamilya ko po. Okay. Nasa linya telepono si Colonel Lawrence Calipe, Provincial Director ng Bulacan PNP. Yung pong Chief of Police ayaw po magsalita. Ang sinasabi ni Chief of Police, legit yung pagkahuli. So gusto ko mabigyan ng panig naman yung ating kapulisan. Colonel Lawrence Calipe, Sir, good morning po, Sir. Sir, magandang umaga rin po. Ano pong maitulong po, sir? Opo. Sir, alam niyo na po itong nangyaring insidente kung saan nag-viral na po itong video na may inaresto po isang pamilya sa kasong gambling at mali atang pagkaka-aresto, sir. Kawawa naman po yung 4 na nakakulong ngayon ng walang kasalanan. Colonel, sir. Sir, hindi ko pa po nakita yung nabanggit niyo po na video. Pero pwede naman pong i-relate po sa akin ngayon, ma'am, para po mabigyan natin ng aksyon. Opo. Matanong ko lang, sir, nasa proseso ba, kung tawagin natin POP, Police Operational Procedure, na kapag ikaw ay pumunta sa isang bahay at hindi ka pa sigurado kung sinong arestuhin mo at may mga bata at unarmed po yung mga nasa bahay, kakasahan mo ng baril yung mga taong wala namang Ako, sir, kinalaman ano po? sa inaaresto mong tao? Okay ba yung kumasa ng baril, sir? Actually po, sir, yung pagkasa po ng baril, dapat po yan kung magkakasa sila, bago pa po sila umalis siguro sa istasyon. Pero yung pong magkakasa during the operation, medyo late na nga po sila. Pero depende po kung yun pong pagkakasa ng baril ay gagamitin po na parang pagte-threat doon sa inaaresto, medyo hindi nga po magandang tignan, lalo kung may mga bata po. Correct. Thank you, sir. Thank you, exactly. Delikado, sir, kasi pagkasa ng baril, baka mamaya pumutok yun, tapos tumama sa bato at nag-bounce, tumama sa isang walang kamalay-malay, walang kasalanang sibilyan na nasa paligid. Yes po. Lalo Yung pat may aksidente batang po. sisigawan. Opo. And then, bakit yung mga pulis po natin, mga naka-shorts lamang po sila? Pero yun po kung naka-short, pwede naman po nilang gawin yon kung undercover. Pero during the arrest po, supposedly meron po sanang naka-uniforme kahit isa lang at magpapakilala po, may mga IDs po sila, magpapakilala na sila po ay ahente ng pamahalaan ng gobyerno po. Ang pagkakaalam ko, sir, dapat kapag nag-ooperate sila at nakasibilyan, and then yun, nagkakatakbuhan na, nagkakarestuhan na, meron silang ID na nakasuot po sa kanilang damit, di ba? Yung nakakwintas po, tapos may ID dyan, may tsapa, nang sa gayon ma-identify kung sinong pulis at sinong hindi pulis. Ito, sir, para mga guns lang Ano po? Nanaligaw sa isang lugar. Dapat po yun, sir. Opo. Okay lang nakasibilyan. Halimbawa, Intel sila, they want to operate an illegal gambling, then. Pero dapat, sir, pagdating na sa time na nagkakahabulan, nakakwintas sila at doon sa kanilang kwintas, nandoon na po yung kanilang badge para ma-identify na sila ay police. Hawak-hawak Yes, ng po. ID at the same time. Dito, sir, wala Yun. Sige po. Sir, i-check ko rin po yung nabanggit niya pong video. And then yung atin pong complainant, welcome po silang dumulog sa Apa. aking tanggapan po. Apa. Kahit po siguro initially, sir, tumawag po sila sa akin. Medyo malayo po kasi, sir, yung municipality ng Pandi sa provincial headquarters na nandun po sa Malolos. Opo, kaya na lang gusto ko rin kasing mangyari dito. Kawawa naman po itong 4 na walang kasalanan. Pinayagan na nga po ni Mr. Pabor, yung padre di pamilya, na papasukin yung pulis kasi may nahabol daw na nakaputing t-shirt. Pinayagan na pumasok, naghanap-hanap siya, wala siya nakita nakaputing t-shirt, and then all of a sudden, pumasok siya doon sa may CR, kumatok, nagalit yung kinatok niya na nasa CR, sumigaw, ayun na, pinag-aresto ng lahat. Kawawa naman po ito mga na-aresto, sir. So, sir, gawan niyo po ng paraan na ma-release po itong 4. Dahil kung hindi, sir, ako po mismo magpapiansa. Kapag nagpiansa po ako dito sa, ilan sila? 4. Mapapahiya po yung kapulisan natin dyan sa Bulacan, Colonel. Sir, kailan po nangyari yung operation nila dyan sa Pandi? October 17. In-inquest po sila October 19. October 19, medyo pakapon po. Di ba, sir, sablay, sir? 17 po Opo, nangyari yung operation. After 2 days, sila po ay in-inquest. Doon po sa tema na yun, sir, yung sa inquest po, 17, baka po bumabagsak yan ng linggo. Sabado po yung 17. 17. So, Lunes na po sila mai-inquest. Ngayon po, online lang po ang inquest sa buong Bulacan dahil po dun sa pandemic. Pero nevertheless, sir, i-check po kung may mga nag-violate sa procedure at kung tama po yung huli at actionan po natin yung Opo. reklamo po natin. Ito, Colonel, tayo po'y kukonsulta lamang sa legal kung ano po yung take away ng isang abogado rito sa kaso.
Attorney Garrett, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Sir Rafi. Nakita mo yung video, napakinggan mo yung sinabi nung in-interview nating si Mr. Pabor at Yes, sinabi sir. ng Provincial Director. Ano Yes, ang sir. take away mo rito kung batas ang pag-uusapan? Okay, kung batas ang pag-uusapan, sir, ang gusto ko unang i-discuss dito is kung valid ba yung warrantless arrest na nagawa. And in my position, Sir Rafi, hindi po valid yung warrantless arrest. Ano ba ang grounds for a warrantless arrest? Nakalista po yan sa Rule 113, Section 5 ng ating Rules of Court. In short, kung may nangyaring krimen sa harap ng police officer, pwede. Kung may kakaganap lang na krimen at may personal knowledge ang police, pwede rin, sir. At may probable cause siya arrestin yung taong yun. Or kung tumakas sa presinto yung kanyang hinuhuli. Hindi po pasok para sa akin yung nangyari dito sa case na to para mangyari yung arrest na ginawa nila. Dahil first of all, tinipan lang sila, anonymous tip lang, Sir Rafi, na, oy, may tumakbo doon na nakaputi. Tapos biglang pinaguhuli na lahat. So from that information, wala silang probable cause to arrest yung mga taong hinuli nila. So palya na, dun pa lang, Sir Rafi, kailangan na nila ng warrant. So ngayon na identified na natin na kailangan nila ng warrant, the next step is ano ba yung crimes na nagawa nila? First of all is violation of domicile. Yung violation of domicile, sir, nangyayari yan pag pinilit, pinasok ng isang police officer yung bahay mo ng walang warrant. Again, tulad nga po ng kwento ng ating complainant, dito sa case na to, pinilit nilang pasukin para maghanap ng tao at kinatok Sorry, yung Attorney mga Garrett, value. let me interrupt you. Yes, Pinayagan ni Mr. Pabor, yung pamilya na papasukin yung police. Maayos Yes, sir. pinayagan Still- pumasok. Kaya lang, anong pagpasok, walang makita, kinatok yung CR, meron na Yes, sir. gumagamit ng CR, sumigaw kasi sino ba itong kumakalampag ng CR ko? Doon na nagwala yung police kasi nasigawan. Yes, sir. At that point, no, medyo nagkakataliwas po tayo ng opinion kasi ang pakiramdam ko, pinayagan lang nila because of the threat na police to and tinatakot sila. So there's a factor of intimidation that they would not otherwise allow them kung hindi sila binola-bola na, oy, may krimen na nangyari dito. So I'd rather still charge them with violation of domicile. Hayaan na nilang i-discharge yun later on, Sir Rafi. Yung mga So, pagkakaso ng kung ano nung patong-patong, mga direct assault, gambling, resisting arrest, meron ba yun? Pwede ba yun? Yes, sir. Ang nangyari kasi dito, again, simula nga from my first point na walang valid ground for a warrantless arrest, ang nangyari is under Article 269, tinatawag natin unlawful arrest, na ang paghuli pa lang, wala ng grounds, Sir Rafi. Dito kasi, they were not in the middle of committing a crime. On the second hand, yung information na binigay, sinabi, sa kabilang block, yung crime na nangyayari. So, dun pa lang, unlawful na talaga. Wala silang ground to arrest the persons and mag-charge ng kung ano-ano man. Sa mga charge naman na pinataw sa kanila, again, na-discuss na natin how many times, no? Itong direct assault and yung resistance to authority, hindi ito nag-a-apply kapag in the wrong yung mga police. Dahil they stop being state actors and they become private actors na lang. So, hindi pwede yung mga chinarge nila, Sir Rafi. Okay. Pwede bang kasuhan ito mga police, kriminal? Pwede, sir, no? Again, yung mga charges natin dito is first, violation of domicile dahil pinasok nila yung bahay ng walang warrant. Second, unlawful arrest dahil wala silang ground to arrest those persons. And then third, delay in the delivery of detained persons dahil I think 2 days bago sila na-inquest. And take note, Sir Rafi, kahit weekend may inquest officer kung naka-assign sa mga ating presinto. So that's no excuse. Ayun, maliwanag, very clear. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. Colonel, Yes po. Yes po, okay. sir. So kami na hong bahala sa criminal case na ipapile po sa mga police. Kayo na pong bahala, sir, sa grave misconduct sa admin, sir. Yes po, sir. Paimbestigahan ko po doon sa provincial headquarters yung nangyari pong operation, kung ano po yung mga na-violate ng ating kapulisan. Hingin ko rin po sana, sir, yung kooperasyon ng ating complainant. Kahit personal po silang magtungo, sir, doon sa tanggapan ko para po direct po silang makausap at saka nung ahawak kong investigador galing po sa provincial headquarters. Okay, sige po. Colonel, pupunta po kami dyan. Sasamahan po namin yung complainant namin para maayos na itong problema. Colonel, ngayon pa lamang ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Colonel, kasi alam ko po may mangyari dito. Di ba, Colonel, sir? Yes po, sir. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, sir, at naiparating niyo po sa akin yung mga ganyang problema po para masolusyonan agad, sir, natin. Magandang umaga po, Colonel. Thank you Yes po. po, sir. Magandang umaga rin. Sir Ryan, huwag niyo ibababa ang telepono. Kakausapin kayo sa mga staff. Pupunta kami dyan. Susunduin ka. Sasama namin kayo dun sa PD, Provincial Director, para umpisa na yung pagsampa ng kaso, kriminal at saka admin laban doon sa mga police involved. Okay? Po, Sir Idol Rapi, dadagdag ko rin po kasi meron din po kasi kami life threat. Pinagbantaan po yung pamilya namin, sir. Nauubusin daw po kami. Sir, ito po yan. Ito po yung nationwide broadcast. Ano po? Kapag meron pong nangyari sa inyo o meron pong gumawa ng iskandalo pa dyan ulit sa bahay ninyo, wala na po ibang pagbintangan kundi sila. So, hayaan nyo na po, sir. Hayaan mo. Karapatan nila magdadadakda. Ngayon, kapag sila po yung nagbanta, madadagdagan yung kanilang kaso pa. Okay? Sige, sir. Standby lang kayo dyan. Huwag nyo ibabang telepono at kakausapin ka ng mga staff. Okay? Magandang umaga, sir. MJ, anong sabi ng mga netizen? May party dito sa comment section. Idol Rafi, 22,000 comments. Imagine nyo, ganyan talaga yung iniisa-isa ko, Idol Rafi, para sa mga keyboard warrior natin. At 15,000 views.
sa Facebook, habang sa YouTube Oh. naman 8,000 views. Paakyat ng paakyat din po yung YouTube natin. At kahit na sobrang dami na nagpapadala ng kanilang mga cellphone number tsaka ng mga gusto ng tulong, hindi pa rin po talaga nawawala yung intensity ng pagka-involve nila sa mga reklamo, idol. Eto na nga, no, sabi ni Rail Buktolan, sobra na kayo ng mga police, idol. Siga na dahil daw kay Debold. Bakit naman may Debold dito? Nandamay pa kayo ng ibang tao. At eto, idol, ha, basahin lang natin yung iba kasi syempre ang dami nang dumating. Sabi ni Dennis Zebalde Tahonera, minsan nakakatakot na magtiwala sa pulis. Di ko nilalahat, ha, madaming mababait na pulis. Pero yung ibang pulis nagdadalan talaga ng kapangyarihan nila. Oh. At syempre, as usual, yung ibang comment dito, less po na naman. Yan ang roundup ng mga keyboard warrior natin. Back to you, Idol Rafi. Salamat, MJ. Congratulations po at meron na po tayong 15.8 O nga, million nga pala. subscribers sa YouTube. Salamat po, salamat po. There is strength in numbers. Yung numero pong yan po ang kapangyarihan na ibinigay po sa atin lahat. Nang sa gayon, magkakaroon na po tayong lahat ng boses. Na yung kapangyarihan mapupunta po sa nakararami, hindi po sa ilan. Kapangyarihan na gagamitin natin para sa kabutihan. Nang sa gayon, ang boses po natin kapag nagkaisa tayo, walang imposible. Lahat ng problema mabibigyan po ng solusyon. Lalo na doon sa mga kababayan natin inaapi. Mga kababayan natin nilalapastangan at nilalamangan. Kaya nga po, kung hindi pa kayo kasama, sumama na po kayo dito. 15.8 million stronger po tayo. Yan po ay dahil sa pagkakaisa natin, marami tayong problema na bibigyan solusyon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung bell button sa gilid and syempre select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid.